Guys, hindi ko alam. Parang iba pala talaga yung pag na-experience mo na i-scam ka na sa napapanood, nababasa natin na, or naririnig natin na na-scam yung mga tao. And syempre, iba pa rin siguro pag na-scam ka talaga, di ba? Gusto kong i-share tong experience na to sa inyo kasi muntikan na akong ma-scam. Yung kala ko, tanga lang yung may scam eh. Pero kahit ako muntik na talaga akong maloko guys eh. Parang napakagaling nila. Okay, sino ba to at ano ba to? May tumawag sa akin from Union Bank daw. And muntik na akong ma-scam sa aking Union Bank account. So, kung gusto nyong malaman kung paano tong modus nila na itong pang-i-scam, well, samahan nyo pag-usapan natin to para maging aware kayo sa mga nangyayari. Lalo na sa mga may Union Bank account dyan. Or hindi lang sa Union Bank. Pwede rin kasi nilang gawin sa iba't ibang banks yan eh. And talaga promise, kailangan nyong malaman to. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so etong pag-usapan natin is na-experience ko to talaga recently. And actually, hindi ko na sana gagawa ng video eh, pero 2 beses nangyari. Bigay ko sa inyo yung backstory. So, meron akong Union Bank account. Dati, naglalagay ako ng pera sa Union Bank account ko. But eventually, sabi ko, mas okay yung digital banks, mas mataas yung interest kaysa yung natutulog yung banko, yada. So, yun yung Pero buhay pa rin yung Union Bank account ko kasi ginagamit ko siya panglabas ng pera from PayPal. Yan. Kahit pa paano, every month, magkakaroon ng laman yung Union Bank account ko. Pero, medyo saglit lang, isang araw, then tatanggalin ko na rin. Ililipat ko na sa mga banks ko. So, ganun yung sistema ginagawa ko. So, lunchtime, a week ago yata, may tumawag. Sabi niya, Hi, can you talk to... this is from the fraud department of Union Bank. Sabi ko, ha? Ano to? Yung accent nila, yung kung paano sila magsalita, trained call center agent sila. May confidence sa pagsasalita nila na kagaya ng mga call center agents. So, sa una pa lang, may isip mo na, parang legit nga kasi hindi siya, Hello? From Maya Business po to, or from Union Bank po to, ganyan. yung hindi nag-iisip. Ito, may spill talaga sila na magbabanggit sila ng department, ayan, their name and employee number, so on and so forth. Ganon sila parang ka-professional. Parang minimimik nga nila yung isang call center. Okay, so nung una, hindi naman ako ganun ka-skeptical, pero nagulat lang ako nung sinabing fraud. So anong fraud ang nangyayari? Kasi, per my experience, di ba, lalo na kay East-West, kay BPI, pag ginagamit ko yung East-West and BPI ko na may malalaking transaction amount online, tatawag si East-West at tatawag si BPI to verify yung transaction na ginawa ko. So, sila naman, medyo ganun din naman, professional ang dating, pero wala naman ako nilalabas na information. Kunyari, ginastos ko 52,000, ko-confirm lang po namin na may ginastos kayong 52,000 pesos at dito sa merchant na to. So, sila yung nagbibigay ng details and tatawag sila. Pagka-transact mo ng credit card mo online, siguro mo 1 to 2 minutes, magtatawag na sila to verify. So, ramdam mo talaga, kapag ganun yung nangyari, nakakatransact mo pala, may tumawag na taga-fraud, tapos sila yung nagbigay ng information sa'yo ng 52,000 at dun sa merchant na yon, well, may isip mo talaga na legit yon. Pero, eto, out of nowhere, tumawag ng lunch. So, sabi, Hi, this is from fraud department of Union Bank. Kakamusahin ko lang po kung okay po yung Union Bank account nyo. and yun na yun. Yun yun actually, yung unang question na yun. Kakamustahin ko lang po kung okay yung Union Bank account nyo. So, nag-fish sila ng information. Tinitingnan nila kung meron kayong Union Bank account nga or wala. Pag sinabi mong meron, magko-continue na sila sa susunod nilang spiel na Na-monitor po namin na may nagtatransact po sa account nyo, nagre-request ng amount, and para ma-block na tong tao sa inyo, kailangan po natin i-verify yung account nyo to proceed for blocking. Ita-transfer ko po kayo sa aking supervisor to proceed. So, sabi ko, okay. Tapos, habang nasa phone ako, chinek ko yung Union Bank account ko. Wala naman. And then eventually, may nag-message, request amount. Parang request money dun sa aking Union Bank account. Transfer ako sa supervisor. Tapos, ganun din. Ano yung supervisor? Medyo bihasa din. So, nung transfer na ako, ulit yung spiel na monitor po namin ganyan-ganyan. Sabi ko, medyo skeptical ako sa ginagawa niyo eh. Sabi ko, you have to understand me na baka mas scam ako or what. Kaya, medyo
hindi ako nagtitiwala. Parang sila naman, okay lang po na ganito, ganyan-ganyan. Okay, so sabi ko, pero medyo skeptical pa rin ako maglabas ng information at kausapin ka eh. Pwede bang tumawag na lang ako sa customer service ko, and then from your customer service, ita-transfer na lang ako nila sa fraud hotline para makausap kita. Makakausap pa rin ba kita kagad? Isang company lang ba kayo? Sagot niya, opo, ganyan-ganyan. O sige, ganun na lang gagawin ko. Sige, bye. Binaba ko. Tumawag ako sa customer service ni Union Bank. And ito sabi sa akin, sabi ng agent sa akin, scam po yan. O di ba? Kung hindi ko pinairal yung aking doubt, well, meron na siguro silang nakuha information sa akin. Okay. So, nung nalaman ko yun, sige, blinak ko yung number, and then nag-continue na ako sa aking buhay. Fast forward, just yesterday, may tumawag na naman. Lunchtime ulit. Sabi niya, ganun ulit. Hi, can I talk to Mr. This is Ryan from Fraud Department of Union Bank. Kamustahin ko lang po, okay po ang yung online banking access. Sabi ko, tumawag na ako sa Union Bank Customer Service and sinabi nila scam daw to. Tapos medyo nagbingi-bingihan. Ano po uli yun? Sabi ko, may tumawag na sa akin recently and itinawag ko to sa customer service ni Union Bank and sabi, scam daw. Biglang binaba. Diba? So, yan yung modus operandi nila. So, hindi ko man na-experience yung full process ng pang-scam nila, pero at the onset, ayoko na ma-experience yun. Buti na lang na naitawag ko sa Union Bank at nasabihan ako. Okay, ano yung lesson natin dito, guys? Okay, yung lesson dito is maging mapagduda. Everything. Kailangan mag-think twice tayo, thrice before we provide any personal information. Actually, kahit nga lang yung mga yung mga collection, tatawag sa inyo, mas okay na tanungin nyo pa rin sila, paano ako makakasiguro na taga ganyan kayo? Ano yung information na po-provide nyo sa akin para masabing taga dyan kayo? Kapag ba tumawag ako sa customer service ninyo at nagpalipat ako sa collections department or sa fraud department, makakausap ko kayo. Pag sinabi lang yes, sige, tatawag na lang muna ako sa customer service nyo at papatransfer na lang ako. Kasi mas okay na ikaw yung tumawag kesa sila yung tumawag sa'yo. Isa yon sa way para ma-check natin kung legit yung mga natatanggap nating calls or not. Especially if it is regarding na sa savings natin, sa hard-earned money natin, sa credit card natin. Huwag tayong basta-basta maniwala sa mga tawag sa atin. Ayan, sasabihin nila, kailangan po nating update yung app nyo and then biglang manghingi ng OTP sa inyo, so on and so forth. Yung mga ganon. Guys, maging kayo, skeptical, mapagduda kayo sa mga ganitong pangyayari. Kahit na yung tumawag sa inyo mukhang professional ang tunog, well, hindi rin. Okay? Kayo yung boss ng pera nyo, kayo yung magdidictate sa kanila kung ano yung gusto nyo gawin sa pera nyo. Pwede nyo sabihin, tatawag na lang ako or pupunta na lang ako sa branch para asikasuhin nila. Pwede rin nilang sabihin na kailangan na po natin gawin neto. Yan, actually, isang red flag din yan. Yung pinagmamadali kayo. Kailangan po natin gawin to kasi kung hindi, mawawala yung pera nyo. Maging mapagduda tayo at huwag basta-basta maglalabas ng kahit na anong information sa kahit sino man unless ikaw yung tumawag sa official channels ng mga banks, credit card, etc. Okay? Yan. So, for our question of the day, bukod sa nabanggit ko modus operandi ng mga kaperahan natin, ano pa ba yung mga relatable experience nyo na muntik na kayo ma-scam or na-scam kayo? I-share niyo yan sa comment section sa baba para may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, para makatulong na rin sa ibang mga viewers natin na maging aware sila sa mga modus operandi ng mga scammer na yan. And syempre, huwag niyo kalimutan maglagay ng hashtag road to 100k subs para sa chance yung manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. Yun lamang po. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Rochelle Rosas 3129. Sabi niya, Sir Pat, para sa akin sa online madalas very good gamitin si Atome for GrabFood, Foodpanda, etc. Thanks Sir Pat sa mga advice. Pa-shoutout po and God bless po. At Rochelle Rosas 3129, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking channel. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para maka-receive kayo ng latest notifications sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!